nasa poder, yung nasa responsableng magbigay ng investigasyon dito sa Navy. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Naiiyak na itong si Senyor Aguila. Bakit kaya mga kababayan po natin? Nabulgar na kaya at napatunayan ng ating mga otoridad na mayroong kulto nga at droga, laboratorio at mga barel. At mayroon pa umanong sariling private army nga. Itong si Senyor Aguila, gaano ito katotoo? At bakit nagwawala na mga kababayan po natin ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated at sinisisi pa ang gobyerno na sinasabi nila na wala naman umanong suporta na binibigay ang gobyerno sa kanilang mga miyembro. Paano ang mga purpose mga kababayan po natin? Paano ang ayuda na binibigay ng gobyerno? Itong miyembro ng purpose na umano'y kinukunan ng 40% ng pamunuan ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Bakit nila sinasabi na wala sila umanong nare-receive na ayuda sa gobyerno? Paano na umano ang kanilang pamilya? Paano na umano ang mga kabataan kapag itong si Senyor Aguila ay nakulong or itong si Senyor Aguila ay may masamang mangyari? Paano na itong sinasabi nilang buhay na Kristo? Yan po ang ating panoorin mga kababayan po natin. At kayo na bahala magkusga sa kanilang nagiging reaksyon sa malalim na investigasyon ng ating otoridad. Ganyan, maawa naman kayo mga media, maawa naman kayo nasa gobyerno, yung nasa poder, yung nasa responsableng magbigay ng investigasyon dito sa nabigyan mo na naman ng tama. Papakinaman kasi naawa kami sa aming mga tao. Paano na kami ngayon? Mga wala kami leader. Siya po ang binigay, siya po ang inipiling ng aming maraming leader upang ito'y magpatuloy ng napakatagal na for almost century na ang pagdadala o pagbahagi ng organisasyon na ito at puro kabaitan, puro pananampalataya sa Diyos ang tinuro nila sa amin. Pero bakit ngayon? Bigla naman ganito? Hindi sapat sa amin to, hindi naman ano na si Senyor, ang aming mga leader. Paano na kami ngayon? Ang mga bata, marami. Almost 4,000. Anong nangyari mga kababayan po natin kay Senyor Aguila? Bakit mukhang nawawalan na ng malay at mukhang nagkukulaps na mga kababayan po natin? Bakit kailangan magwala ng ilang miyembro at si Senyor Aguila kung negatibo naman itong allegation ni Senator Risa Hontiveros na ngayon ay iniimbestigahan na at talagang marami ng media ang nakikialam? Bakit sinisisi ang media mga kababayan po natin? Bakit sinisisi ang ibang tao kung wala kayong ginagawang masama? Kung tutuusin, dapat magpasalamat pa itong miyembro ng Socorro Bayanihan sa media. Dahil kung wala naman silang ginagawang masama, ito ang magandang rason, ito ang magandang paraan para sagutin nila ang allegation ni Senator Risa Hontiveros. Bakit sinisisi ang media? Mga kababayan po natin. People in this organization, ano na ang mangyari? Ano na ang magagawa? May ano ba? May pag-alam ba ang lungsod? Kaya ba nilang buhayin kami lahat? Kaya ba nilang sutinin? May kahit isang piso na kailangan milasyon. Wala ang ibinigay nito. Wala sila. Walang tulong. So kaya, pag wala kasi sinyo, siya lang ang nagtingin sa... Wala manong tulong ng gobyerno mga kababayan po natin. Pero ayon nga sa datos ng DSWD, mayroon o manong mga miyembro ng purpose beneficiaries na miyembro nga ng Socorro Bayanihan diyan sa Sitio Kapihan. Paano nila nasasabi na walang binibigay na tulong ang ating gobyerno mga kababayan po natin? Tao nito, para mabuhay ng tahimik, para mabuhay ng maluwag, mabuhay ng ganito simple, manalim. Wala sa gobyerno, wala. Paano na? Pag mawala si Senyor, ano ngayon? Ha? Kahit Ano? kailan, wala kami Wala. record, criminal record. Wala. Kahit kailan sa lungsod, wala. Pero bakit nagkaganito? Bakit tinig lang ng mga tao? Ilan lang sila? Ilan lang ang witness doon? Madami kami dito. Pero bakit hindi kami pinakinggan? Bakit natingganan nila? In the rest of 1,000 people na bumaba, ilang lamang yung nagtestigo. At kami, anong ginagawa namin? Ano bang share namin? Bakit hindi kami pinapakinggan? Ayun, pinapakinggan na nga kayo. Nakikinig ka kami sa iyo. Relax lang.
Kung wala namang kasalanan, bakit magwawala? Kahit makikialam yung media, makikialam yung national government po natin, kung wala namang kayong tinatago, wala namang karahasan, wala namang pangmumulistya, wala namang ginawang kahayupan ang inyong leader, eh bakit ka magwawala, di ba? Mga kababayan po natin. Walang rason para magwawala kung wala namang kayong kasalanan. Di ba? Patas naman yung ating gobyerno. Patunayan nyo, napakarami nyo, mahigit kayo 4,000 umano na miyembro nitong bayanihan nga na Socorro, itong sinasabing kulto ni Senator Risa Hontiveros. At sabi na mismo ng Department of Justice na kumpirmado na mayroong kulto talaga dahil sa umano'y tinuturo sa kanila, mga kababayan po natin. Instead na ang mga tao dito na mamuhay ay hindi kayang magbago ng kanilang sarili. Kaya sila lumabas. Basta mga bagong tuturuan ni Senyor, tuturuan ni mula sa aming mga ninuno, ang magandang asal. Mga bata, para Yung mga bata mismo. sinabi sa So yun na nga mga kababayan po natin pinapatawag na ni Senyor itong mga bata. So gagamit sila ng mga batang magsasalita na sasabihin mga kababayan po natin na walang pagmumulistya o mano mga kababayan po natin. So syempre hindi naman lahat ay mumulistyahin. So yung mga namulistya at mga tumakas kumbaga ay hindi na nila matanggap itong pangmumulistya or kung ano man ang masamang ginagawa sa kanila nitong pinuno. Kaya sila tumakas at nagsalita, mga kababayan po natin. So kung tutuusin at kung papakinggan po natin ang mga sinasabi nitong mga tagasunod nga ni Senyor Aguila, pare-pareho ang kanilang statement, mga kababayan po natin, na talagang pinaglalaban nila si Senyor Aguila. So wala tayo dyan. So kung wala namang ginagawa, walang masamang ginawa, bakit ka magwawala? Yun ang paulit-ulit nating sinasabi. Kung wala kayong ginagawa, mga kababayan po natin, diyan sa Surigao del Norte, sa Socorro, Bayanihan, Services Incorporated, huwag kayong mag-alala, huwag kayo matatakot. Kung pinapaharap kayo sa Senado o sa Kongreso, humarap kayo. Ipaglaban nyo ang inyong karapatan. Kung wala kayong ginawang masama, panindigan nyo ang katotohanan. That's it. Hindi mo kailangan magwala ng ganito. At sisihin mo ang gobyerno sa mga nangyayari sa inyo. Hindi nyo dapat sisihin ang gobyerno natin, kung wala namang ginagawa sa inyo, kayo ang nag-create ng inyong problema. So kayong mag-resolve. Huwag nyo ituro sa gobyerno natin na sasabihin nyo na walang tulong na nare-receive. May mga miyembro kayo dyan ng Corpus na kinukunan pa o mano. So patunayan nyo yung mga allegation, hindi totoo, sagutin nyo lahat yan para masampal at i-reverse nyo. Mag-counter kayo ng kaso doon sa mga nagsasalita laban sa inyo kung talagang wala kayong masamang ginawa. Yun lang, kung walang masamang ginawa.